Opisyal nang kinumpirma ni Vice President Inday Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang bagong Pangulo ng Pilipinas matapos ang sunod-sunod na kontrobersyang bumabalot kay Pangulong Kuting Jr. Sa isang payag sinabi ni VP Sara na gagampanan niya ang kanyang tungkuling alinsunod sa mandato ng konstitusyon kung kinakailangang maalis si Kuting sa pwesto. Ito ay kasunod ng mga isyong kinasasangkutan ng Pangulo kabilang ang umano'y katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan. Samantala nagbayag ng pagkabahala ang mga taga-suporta ni Kuting na naniniwalang ang mga aligasyon laban sa Pangulo ay bahagi ng isang planong pag-alis sa kanya sa pwesto. Gayunpaman ipinahayag naman ng mga taga-suporta ni VP Sara ang kanilang kumpiyansa sa kanyang kakayahang pamumunuan ng bansa sa gitna ng krisis. Handa ang taong bayan sa pagbabago ayon sa isa sa kanyang mga tagapagsalita. Habang patuloy na nililinis ang mga kaso laban kay Kuting, hinihintay ng sambayanan ng opisyal na desisyon ng Korte Suprema at ng Kongreso. Ang tanong ng marami ngayon, pagsisiwalag ng SGF Generals ay bunsod ng panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa pananagutan at kapakanan ng bansa sa kabila ng magulong mga susunod na hakbang ng mga ahensya ng gobyerno ay binabante ng ngayon ng publiko na umaasang mananaing maghustisya sa kabila ng mga notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. For or obtaining a US passport using a stolen identity. Ilang taon ang punishment? Up to 10 years or 25 or pwedeng 25 years kung malilink siya sa mga terorismo or drogay. Okay? But since parang wala namang ganung anggulo, so 10 years. Another na nilabag ni Tulfo na dapat talaga hindi na siya pwedeng kumandidato sa pagkasenador dahil ito ay katangahan na at talagang nakakaloka na ang Pilipino kung ito ay papayagan ninyo. Number 3, immigration fraud. Okay, yan ang kanyang kaso. Ngayon, ano sabi dito? Ang paglabag o pag-violate dito ay ang fraudulently obtaining US citizenship or naturalization. So, ilan ang parusa? Up to 10 years na pagkakulong and revocation of citizenship or benefits obtained. Na-revoke na yung kanyang citizenship at yung passport, so definitely okay na yon. Pero wala pang kulong na how much? How many? 10 years. Another thing, di ba kagabi, sinabi ko sa inyo na isinurrender niya ang kanyang Social Security Card. Kasi dito sa Amerika, pagkapanganak mo palang palangga, meron ka na kaagad Social Security. Yun yung identity mo, gagamitin mo sa trabaho, benefits, or whatever. Okay? So naaglabag siya ng Social Security fraud. Illegally obtaining Social Security benefits through false information. Punishment, another 5 years. At multa. So, sabi ko nga sa inyo, pagdugtong-dugtongin nyo na lang yun. Another na binayolate ni Erwin Tulfo or kilala sa kanyang passport na Eric Sylvester, wire fraud. Ano ito? Using false information or identity for financial gain. So, hindi natin alam, for sure ginamit niya yung kanyang identity, di ba? Kung ano yung for financial gain. Sabi dito, nagtrabaho siya, di ba? That's financial gain. Nagtrabaho siya, nag-enlist siya. Wire pala to. We're talking about wire fraud. Using false information, identity for financial gain. Ano ang punishment dito? Up to 20 years. Okay? So, ibig sabihin dito mga palangga, pwede mag-request ang US government na extradite si Erwin Tulfo pabalik dito sa Amerika para harapin niya itong mga ginawa niyang paglabag sa batas ng Amerika at ng Pilipinas. Kasi may extradition treaty tayo, so I hope talagang gawin na ng US government, 2021 pa yung nangyari. Baka naman oh my God, hindi natin alam kung dapat i-push natin kay Lolo Trump kasi 2021 pa to nangyari na na-revoke ang kanyang citizenship, ang kanyang passport. But wala tayong nabalitaan sa media na may action ba mismo ang government at may action ba ang gobyerno ng Amerika? So we'll see.
So pinag-uusapan lang natin dito na pwede siya ipa-extradite papunta dito para harapin niya itong mga fraudulent act na ginawa niya. Then, ang punishment dyan mga kababayan, ito. Sabi dito na sa batas, na pag ito ay talagang napatunayan na si Erwin Tulfo ay ginawa niya ang mga lahat ng ito at malinaw pa sa sikat ng araw, talagang pwede siya tanggalin. Okay? Pwede siya tanggalin kung ano man yung pwesto niya, dapat matagal na yan, di ba? At again, yung punishment dito, okay? Dito sa mga kanyang iba pang mga violations ay 5 to 20 years. Okay, 5 to 20 years. But, kung siya ay nasa Pilipinas na, sabi ko nga, ay pwedeng mag-request ang Amerika ng extradition. At pwede rin mag-issue ng Interpol Red Notice kay Erwin Tulfo. Now, mga kababayan, another kaso na pwedeng i-file kay Erwin Tulfo, bank fraud. Okay, bank fraud, mga palangga. Sabi ko kanina, nagtrabaho sa Payless Drugstore, nag-enlist sa military, I don't know kung ano pang pinagpasokan niyang trabaho. But anyway, siya po ay nag-violate ng bank fraud law dito sa Amerika. Violation using a fraudulent passport or stolen identity open, the mere na may bank account siya, to or conduct fraudulent banking activities, yung pag-open pa lang ng bank account na gumamit siya ng Eric Sylvester, ay may kaso na. At ang punishment, darling, up to 30 years imprisonment or fine of up to $1 million. Diyan pa lang kalaboso na siya eh. Kriminal, sabi ni Doreen Tulfo. Number 2, employment fraud. Kanina, sa kanyang, yung binasa ko sa inyo, yung kanyang declaration doon, sa kanyang appointment sa DSWD, through that investigation ng Commission on Appointment, di ba? Yun ay nakita doon na siya ay nagtrabaho sa Payless Drugstore. So sabi dito, employment fraud, violation, using a false identity or fraudulent documents to gain employment in the U.S. using fake social security numbers or forged immigration documents, punishment up to 5 years imprisonment. Ang dami na, 30, 25. Kaya kinumpute-compute ko yan, umabot sa mahigit 250. Baka mali pa nga yung math ko eh. Diba? Another thing, false statements. Violation, lying on official forms. Nagsusulat ka ng form na mga kasinungalingan, including your employment or banking applications, using yung ninakaw niyang identity. Alright? Ang punishment, 5 years imprisonment per false statement. Kung 10 yung kanyang bawat false statement kada false statement. 5 times 10, 50 years. Ay, nako, grabe. Erwin Tulfo. Diyos ko po, mga Tulfo, mga putang na. Pag puro kayo katarantaduhan, puro kayo marites, ine-exploit ninyo ang buhay ng mga kapitbahay, magjowa, magkapatid, magkapitbahay para pagkakataan nyo ng pera. So, true enough, fraudster talaga kayo mga hinayupak na ito. Tax fraud, another violation ni Tulfo. Filing tax returns under a stolen identity or failing to pay taxes associated with fraudulent employment, punishment, 3 years per violation. Ang pagkaintindi ko dito, per violation, ilang taon siya? So let's say 3 years. Kailan siya dito? 1991. Let's say for example, kung nagpa-file pa siya ng tax hanggang 2021, that's 30 years. Ang sabi dito, kung tama ang pagkaintindi natin, punishment up to 3 years, imprisonment per violation. So every year, kung nagpa-file siya ng taxes dito sa Amerika, gamit yung pangalan na Eric Sylvester na yan, meaning 3 times 30, that's gonna be 30 years and fines up to $100,000 US. Kaya nga sabi ko, baka abutin pa ng 1,000 years sa kulungan si Erwin Tulfo dahil inamin niya mismo nung nag-apply siya sa kanyang G2 visa sa US Embassy na indeed siya ay hindi ipinanganak sa Hawaii kundi sa Leyte at hindi siya ipinanganak noong December 30, 1965 kundi October 10 of 1963.
See that, mga kababayan? Oh, here we go. Another kaso sa kanya, mga kababayan, aggravated identity theft, violation using a stolen identity to commit other crimes like bank fraud, ayan, employment fraud, again, mandatory 2-year prison sentence. Money laundering, another thing, violation using a fraudulent identity to transfer money, gained means, pasok siya dito. Nagsinabi niya, nagtrabaho sa Payless. Nag-gain siya ng sweldo o pera, gain siya ng monetary. Then kung tinransfer niya yan, ang sabi dito, transfer money, okay, through illegal means, which is nagtrabaho siya, di ba, gumamit siya ng pangalan ng iba, that's illegal. You know how much or how many years? Punishment. Up to 20 years imprisonment. 20 years, ilan na yun kanina? 23 times 10, 30, 40, 50, my God. Fines up to $500 million. My gulay. Social security number misuse. Using a false stolen or social security number to open accounts or gain employment. Ang dami, punishment up to 5 years. Di ba? Ang dami, mga palangga. Here we go. So, sabi dito, so pag pinagsama-sama mo yung bank fraud, wire fraud, identity theft, sabi dito for combining bank fraud, 30 years, wire fraud, 30 years, identity theft, 2 years, doon pa lang daw ay 52 years imprisonment na, mga kababayan. What if kung si Erwin Tulfo ay nasa Pilipinas nga? Ano ang mangyayari sa kanya? Again, ipapa-extradite yan ng gobyerno ng Amerika para dalhin dito sa Amerika, mga palangga. May gulay. Ano pa? Ngayon, nasa Congress na siya. Ano ang tawag dyan? May violate din siya sa Pilipinas. Misrepresentation in public office. Violation, misrepresenting citizenship status or illegal eligibility to serve as a member of Congress or be appointed to a cabinet position, yan ay misrepresentation. Kaya damay si Bangag dito. Kung sino pwedeng ma-impeach dito ay si Bangag. Another thing na binayolate niya. Okay? Natural-born Filipino citizenship. Okay? Natural-born Filipino citizenship. Well, natural-born nga siya. Hindi naman talaga siya naging Amerikano kasi gumamit siya ng pagkakakalanlan ng iba. Again, papasok dito ang falsification of public documents. Yun nga na misrepresent niya. Punishment of falsification of public documents, 6 years. We're talking about the Philippines. Anti-graft and corruption, pasok din dito, mga kababayan, dahil nga sa pagtanggap niya ng appointee at kumita siya ng pera doon. At ngayon, nasa Congress siya. Criminal act yan. Ang dami mong kasalanan, Erwin Tulfo. Kailangan mo nang pagbayaran ito or maglaho ka o I don't know. Paano mo na ngayon harapin ang makabagong bangag na Pilipinas na sinuportahan mo? Dati Duterte kayo, sip-sip kay Duterte, sip-sip sa gobyerno. Diba? Teka muna, pwede ba ako magtanong sa inyo mga palangga? Na-appoint ba di ba hindi naman in-appoint ni Pangulong Duterte si Erwin Tulfo? Comment, hindi siya in-appoint. Hindi siya in-appoint ng Pangulong Duterte kasi nga alam ni Duterte, ginawa ng mga tao ni Duterte, ginawa nila yung due diligence nila na inalam nila kung sino ito si Erwin Tulfo. Yes, Evelyn. See that? Hindi siya in-appoint kasi for sure alam ng mga tao ni Pangulong Duterte na makakalaboso siya kapag in-appoint niya si Erwin Tulfo kasi during that time, Amerikano si Erwin Tulfo sa paggamit ng identity ng iba o pagkakakilanlan ng iba. Kaya no wonder hindi siya in-appoint ni Pangulong Duterte. Smart move, Pangulong Duterte. At least hindi na taint, yung remember Perfecto Yasay. Nagkaroon yan ng problema sa kanyang citizenship. Hindi yun na-confirm. Diba? Hindi nagtuloy-tuloy kasi nakita, hindi siya ipinaglaban ni Pangulong Duterte na ilagay uli sa ibang pwesto. Si Erwin Tulfo, back in 2022, hindi siya na-confirm sa Commission on Appointment, pero inilagay siya ngayon ni Bangag diyan sa Congress. Inilagay siya ni Speaker Tambaloslos ninyo. Nakita nyo na?
I hope magising na talaga kayo mga palangga. Umaayon ang langit sa atin. Thank you sa ating mga puting ahas. Yun nga, violation of anti-graft and corruption practices, violation of election laws. Okay? Kaya dapat, ito, mga kababayan, ang COMELEC ay i-cancel yan at hindi na makatakbo. Perpetually yan si Erwin Tulfo at yung iba pa, we're talking about Tulfo, Erwin Tulfo ngayon, dahil sa kanya pa lang, certificate of candidacy, ano kaya ang nilagay niya doon? Ano ang kanyang mga kasinungalingan doon? Ang dami niyang mga false declaration. Hindi lang false. Meron siyang kriminal na ginawa dito sa Amerika. Nagsinungaling siya tapos tatanggapin ng COMELEC. Inabuso niya. Pinaglaruan niya ang legal system ng Amerika at ng Pilipinas, mga kababayan. Ang dami niya din nilabag sa batas ng Pilipinas at dapat managot siya sa taong bayan, sa taong Amerikano, sa taong Pilipino, sa kanyang ginawa na nag-enjoy siya, taxpayers money yun, yung kanyang ini-enjoy na benepisyo dito sa, nung siya ay gumamit nag-enlist siya sa military, nagtrabaho siya, kung ano-ano, ang dami, binasa natin kanina. So grabe to, kaya sabi ko, hindi lang to 250 years ang pagkakulong kay Erwin Tulfo, ang dami niyang kaso. Pwede pa daw siya makasuhan ng estafa dito sa dyan sa Pilipinas dahil sa panluloko sa gobyerno para maka-gain siya ng monetary advantage, which is yun nga, nabigyan siya ng pera nung sa DSWD siya. Ngayon, nasa Congress siya, kumakamal siya ng pera ng bayan. Estafa, what else? Sabi dito, pwede pang kasuhan ng red tape. Punishment, 12 years. Ang dami, ang dami mga kababayan. My God. So sino ang mananagot dito? Hindi lang si Tulfo. Dahil sabi doon sa kanyang data, okay, information niya, doon sa commission appointment na sinabit niya, ay hinandpick o pinili siya mismo ng presidenteng bangag. So pananagot si Bagak at siya dapat ang ma-impeach dahil nag-a-appoint siya ng fraudster na katulad niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nagtrabaho ng maayos yung mga tao ni Bangag. Basta nilagay lang si Erwin Tulfo dyan dahil sinasabotahe nila, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pagre-respeto sa ating konstitusyon, nilapastangan nilang ombudsman, which is yung iba dyan, mga lapastangan din. Diba? Ito dapat ang pinag-uusapan sa Congress. Dapat magkaroon ng probe, mga investigation, hindi yung vlogger at tayo mga commenter, ngayon ang gustong ipatawag ng mga puki ng ina dyan sa Congress. Dahil sa ating mga comment, gusto tayong patahimikin. Itong fraudster na si Tulfo na yun at marami pa. By the way, may mga mayroon dyan na kongresistang Amerikano. Meron silang kasama dyan na Amerikano. Tandaan ninyo. Kung gagawin lang nila, sabi ni Gorgor TV, like Michael Ma. Yes, mga palangga. What else? Yeah. Ngayon, anong ginagawa ni Marcos dito? Dapat siya yung ma-impeach dahil hinayaan niyang babuyin nila, nilapastangan nila ang Pilipino, nilapastangan nila ang batas, mga kababayan, dahil sa ganitong klaseng uri ng pagpinaglalaroan nila ang kapangyarihan ng batas, mga kababayan. Ito, meron din siyang pananagutan dito sa yun nga, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, saan pa ba? 12 years na parusa. Anyway, na-discuss na natin yan kung ilan ang pwedeng parusa sa kanya. Rosa de la Cruz, August 10, 1963, Leyte Tacloban, senior ka na pala, Tulfik. Kailangan may mag-file ng disqualification case kay Erwin. May involved moral turpitude. Exactly. Tanggal ito, hindi na ito makakatakbo. Yeah, Comelec. Erich Sylvester Stallone, sabi ni Fibrarian. So anyway, mga kababayan, actually dito yung pasabog natin. May isa pa tayong pasabog, baka bukas na yon. Kasi sinasalansan ko pa yung information. Pero ito, salubong sa bagong, nakita nyo, si Erwin Tulfo sumisip-sip yan, dila-ki pa yan kay Lisa Tanas. Dila-ki pa yan, di ba? May paiyak-iyak pa si Lisa Tanas.
Tito Corridad, yung nanay nila Erwin Tulfo. Basta parang may drama siyang ganon. Alam ni Lisa Tanas na Amerikanong hilaw, Amerikanong peke, not hilaw, Amerikanong peke si Erwin Tulfo. So may pananagutan si Bangag dito, kaya kung sino ang pwedeng i-impeach, mga kababayan, sila yun. Imagine nyo, gano'n na lang ba kayo babuyin? Kayong mga, ulit-ulitin ko, mga brusko, mga matatalinong, mga matipuno. Papayagan nyo na lang ba to? Ghost employee mamaya yun. Bukas, mamaya siguro dito. Oo, mamaya yung mga palangga, yung ghost employee natin. Ibang department na yun. Nakikinabang si Erwin Tulfo ng pera niya, sumusweldo siya, magkano ang binigay ni Tambaloslos sa kanya na mga budget dyan. Ang dami, binasa na natin kung ano yung mga na-violate niya na pwede siya dapat ngayon pa lang tanggalin at ipasuka sa kanya yung mga perang ginastos niya. Doon pa lang sa kanyang salin Ang kanyang tax declaration, 4 million lang. Pagdating sa asset niya, 60 million. Saan siya kumuha ng 60 million? At yung pinaka-issue dito, yung pagpeke niya, pagnakaw niya ng identity ng tao. Hindi natin alam, sino ba itong taong ito? Ginurgur ba niya ito? Itinapon sa ilog at kinuha niya yung identity? Pwedeng ganun. Sino ito? Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Sabi ni Grace Nagard, nag-renew sa US passport ng 2021. Yan, nabanggit natin yung kahapon. So, 1991, na-acquire niya, 2001, 1991, 2001, 2021, 2011, 2021. Kasi, 2021. Kasi nga, every 10 years, nagre-renew ang passport sa Amerika. Kaya hindi pwedeng si Tulfo lang ang managot dito, mga palangga. Okay? Si Marcos Jr., yan ang impeachable offense. Ulitin natin, si Michael Ma, in-appoint nila na walang black and white, pero nagfa-function as special envoy to China. In-appoint niya ang asawa ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano. Although tinanggal daw nila, pero behind the scene, andyan, paikot-ikot lang yan. Amerikano yun. Dito yun ipinanganak sa Los Angeles County. Ayaw pag-usapan ng mga kongresista, ayaw pag-usapan ng mga buwaka ng ina. Ang gusto nilang ipatawag yung mga pulis, katulad kay Colonel Grialdo, katulad kay Wilkins Villanueva, katulad sa inyong mga vloggers, sa inyong mga ordinary citizen na nagko-comment sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito. Kasi gusto nila matakot tayo. Imagine ninyo kung ako ang nandiyan. At ang iba pang mga vloggers, ginurgur, ako talaga, more on, ginurgur na ako para wala nang mag-expose sa inyo ng ganito. Kaya gusto tayong gurgurin. Hi Larry Serafico, kaya pala isang utot lang ng distansya niya kay Tamba. Kaya nga, palangga. Imagine ninyo, pero Tulfo Brothers nangunguna sa mga survey, mga Pilipino walang kadala-dala, sabi ni Equifax. Yun na nga. Kaya dapat, alam naman natin kasabot nila Lisa Tanas yan. Kongreso, kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang batas ang Pilipinas dahil nilalapastangan nila ang batas. Mismo ang presidente niyong Bangag ay nag-a-appoint ng fraudster, ng kriminal, ng sinungaling, ng kawatan, ng lahat, smuggler, kidnapper, dahil mismo sila kidnapper You have to do something. Kailan kayo kikilos? Kailan kayo mag-speak up Or baka may kamag-anak silang may mental problem, baka yung ginamit na papel, sabi ni Gorgor TV. Pwede yun. Mga kababayan, maraming pwede. Hunyango ang Tulfo. Madam pati pa vloggers, ipapatawag nila, sabi ni Barbers. Ayun na nga, ipapatawag nila, nag-vlog na natin. Diba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!